Bakit yung background ng kurtina ng allegation nilang sinasabing nagko-cocaine, talagang hindi nagkakalayo doon sa kurtina ng bahay ni dating Pangulong Duterte. Wala pong dating yung hamon-hamon ni dating Pangulong Duterte na magpaano ng buhok. Di ba? Nagkahamon na sa drug test. Nagpa-drug test ng Pangulo. Kung pagmamasdan ninyo ang video na lumabas noong SONA, ang allegation niya doon sa video ay gumagamit daw di umano ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo. Isang mapagpalang umagang araw po sa ating lahat. Araw po tayo ng Wednesday ngayon, July 24. Alam niyo mga kaibigan, kung pagtitignan ninyo at napapansin ninyo, itong lumabas na editing video na di umano ay nagko-cocaine or gumagamit daw di umano ng ipinagbabawal na droga, itong si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos, ayon sa mga Duterte supporter or sa mga Duterte social media blogger. Pag-aralan niyo po ito mga kaibigan. Nung mga nakaraan, mayroon lumabas na balita na ginagawa ang mga papel para maging Pilipino, para maging immigrate dito sa Pilipinas, dyan sa Davao City, ang mga Chinese. Di ba? Meron din pong mga allegation na lumabas sa news na yung mga Chinese na gustong tumakas dahil sa investigation ng Pogo, saan po ba nahuli? Sa Davao City rin po. Ngayon, ang point dito ay ito po ang ibig kong sabihin, mga kaibigan. Kung pagmamasdan ninyo ang video na lumabas noong SONA, na ang allegation niya doon sa video ay gumagamit daw di umano ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos, may bukod tangi akong napapansin sa background nung guy na Chinese na kanilang inilabas. Para bang tila hindi nalalayo doon sa kortina ng bahay mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tignan niyo po itong litrato at ang video kung maihahambing ba natin o sadyang accident lamang or gawa ba lang ba nila ang artista nila na gumagamit ng cocaine? Parang kung sakali man gawa nila yan, parang nasa kanila nga ang mga adik. Panoodin nyo to. Ang maisog gathering na nilahukan ng mga Duterte supporter at allies at naginanap sa US at kung saan inilabas ang fake video ni Pangulong Marcos ay isang propaganda upang sirain at pabagsakin ang administrasyon Marcos. Ngunit kapansin-pansin din mula sa kuhang larawan ng mga supporter ang tila background o kortina na kahawig o kagaya ng nasabing edited video ng Pangulo. Hindi kaya iisa sa mga supporter na ito ang totoong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Kung inyong pagmamasdan, mas hawig ng polo na suot ni Harry Roque ang polo ng gumagamit na droga sa ipinapakalat nilang fake video, o kung sila man ay nagbabayad ng tao na pwede kang double o kunwari ay magpapanggap na si President. Sanay na sanay naman sa ganito si Roque. At alam nyo naman na lahat ng katarantaduhan at alam niyan, andiyan ang koneksyon niya sa Pogo o illegal na sugalan. Maging ang kanyang boy toy o lalaking sinasama kung saan-saan gamit ang pera ng gobyerno, si Roque ay hindi na iba sa mga gawain illegal, mga pambababoy at pangyuyurak sa gobyerno. Kaya masasabi natin na isa siya sa posibleng double or stand ni nasabing fake video. Isa pang kapansin-pansin sa maisog gathering na ito ay ang tila giting tagumpay ng mga alipores nang masasabi natin may masamang balak, kumbaga mission accomplished. Alam nila meron silang ilalabas na pasabog, na paninira
Kaya sila ay mga nakangiti. Ngiti ni Judas, ngiti ng mga kriminal, ngiti ng mga traidor. Gunit bistado agad sila dahil madaling na-detect at nabuki na fake video at edited lamang ang kanilang inilabas. Hindi na nila mabubulag pa o mapapaniwala ang sambayan ng Pilipino. Hindi na nila pwedeng gawin bobo ang mga tao. Madami na ang mulat sa katotohanan, mga Duterte at supporter nila nang tumatarantado sa ating bansa. Kaya wala na silang maluloko pa. Kaya magsama-sama na sila hanggang meron pa silang gathering at party na napupuntahan dahil sa susunod rihas na bakal ang hinihimas na nila. Alam nyo mga kaibigan, dito nyo makikita na bakit yung background ng kurtina nung allegation nilang sinasabing nagko-cocaine talagang hindi nagkakalayo doon sa kurtina ng bahay ni dating Pangulong Duterte. At tignan nyo rin po yung mga dati nilang photos ni Alice Guo, doon din sa bahay ni dating Pangulong Duterte na may kurtina din na same design. Hindi ba nagpapalit ng kurtina ang bahay ni dating Pangulong Duterte? Hindi. Ako po nagtataka lamang ako, mga kaibigan. Hindi ko alam kung accident ba ito o sadyang tumutugma ang likot ng aking mata o likot ng isip. Kasi tayo naman malikot talagang utak natin, mga kaibigan. Ako po'y nagtatanong, hindi naman po siguro masama, hindi ko naman sinasabing oo, ganito, ganyan, ng alyan na yan. Kasi kung sila nga may mga allegation, tayo naman ay isang bilang mamamayang Pilipino na tumitingin lang din at nakakapansin lang din. Kung sila'y may karapatan na magsalita ng kung ano-ano laban sa gobyerno, may karapatan din naman tayo bilang magdepensa, bilang mamamayan, at bilang naniniwala sa kahaliderato ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Kaya, gusto ko pong malaman kung accident lang ba ang editing na lumalabas na bidyong yan, na kung saan ang background, itila yung kurtina ng dating Pangulong Duterte. Hindi po masamang magtanong. Kung may makakasagot, mas the best kung masagot po ninyo. At gusto ko lang din pong malaman, bakit inilabas nyo ang video sa panahon ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos or SONA? Ano po ba talaga ang agenda? Sa haba-haba ng panahon na sinasabi nyo may hawak kayong video, bakit ito lang ang inilabas ninyo? At palsipikado pang editing ang gawa ninyo. Yan ba ang ipinagmamalaki nyong ebidensya laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos na naggumagamit ng droga? Yan ba ay tatakbo sa korte? Yan ba ay magagamit nyo para sa impeachment laban kay Pangulong Marcos? I think so, hindi nyo magagamit. Napakadaling gumawa ng story, napakadaling gumawa ng video editing, lalong-lalo na yan na ginawa ninyo. Sino nagmumukhang tanga? Hindi kayo rin. Hindi nyo na mapapaniwala ang mga tao. Alam na ng mga tao ang inyong karakas, alam na namin ang inyong pakay, alam na namin kung ano ang gusto nyong mangyari. Walang iba kung hindi uwasakin, sirain, at pasamain ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Yan lang naman ang mission ninyo ang manggulo, guluhin, pag-away-awayin ang bawat Pilipino at magkahati-hati tayo. Kung talagang may malasakit kayo sa bansa, mayroon kayong pagmamahal sa bansa, bakit hindi kayo makipagkaisa? Tignan ninyo ang mga sarili ninyo. Noong panahon nyo ba, masyado ba kayong perpekto? Hindi ba kayo nakagawa ng hindi maganda? Kayo ba'y masyadong malinis? Lahat ba ng nakapaligid kay dating Pangulong Duterte noong panahon niya, hindi ba nasangkot sa katiwalian?
Hindi ba nasangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? Ako po'y nagtatanong lamang. Kasi po, marami rin po lumabas sa panahon ni Pangulong Duterte na mga tiwali, mga kurap, na mga opisyal niya. Pero po, ni isa, wala pong napanagot po dun. Wala pong nahatulan, wala pong naipakulong si dating Pangulong Duterte. Even less sa mga binabanggit din ni dating Pangulong Duterte na mga narcolis di umano, na mga politiko, wala pong napanagot. Hindi po natin maitatanggihan. Hindi po mapapasinungalingan. Kasi po ngayon, iniisip ko, atat na atat kayo na maipwesto si VP Sara bilang Pangulo. Bakit? Gusto nyo ba maging puppet si VP Sara? Gusto nyo ba siya ang maupo na dahil gusto nyo siya masunod ang mga gusto ninyo? Maghantay po kayo. Matuto po kayong maghantay ng 2028. Doon, ipakita nyo ang totoong pwersa po ninyo kung talagang malakas pa ang mga Duterte. But this time, matuto po tayong sumunod sa rule of law. Ha? Wala pong dating yung hamon-hamon ni dating Pangulong Duterte na magpaano ng buhok. Di ba? Nagkahamonan na sa drug test. Nagpa-drug test ng Pangulo. Ano pag kinagat ba ni Pangulong Marcos yung hamon na yan? Anong gagawin nyo? Pagtatawanan ninyo. Uto-uto pala si Pangulong Marcos. Sunod ng sunod sa mga hamon. Hindi po yan ang batayan at hindi naman po yan ang nasa batas. Kaya, kung ako po sa inyong lahat na ayaw kay Pangulong Marcos, but this time, sumunod muna kayo or lumayas kayo sa bansang Pilipinas, doon muna kayo manirahan sa gusto ninyo maging leader. Dahil si Pangulong Marcos po, hinirang ng ating Poong Hesukristo na maging Pangulo, maging leader, maging ama ng sambayan ng Pilipino. Hindi po siya iniluklok ng isang politiko lamang. Hindi siya inilagay dyan ng isang taong ng isang taong basta na lang inilagay. Siya po ay dumaan sa tamang proseso. Yung allegation ninyo na kung ano-anong pandaraya ng eleksyon, kung totoo man yan, ipabaya pala kung gano'n si Pangulong Duterte. Bakit hinayaan niya na magkaroon ng dayaan nung panahon niya? Pero ako'y naniniwala na hindi totoo na nagkaroon ng dayaan. Si Pangulong Marcos ay dumaan sa tamang proseso, sinunod niya ang rule of law during campaign, kaya niya nakuha ang boto at suporta ng sambayan ng Pilipino.